Ang krisis sa ekonomiya sa Rusya ay sobrang tindi na pinagbawal na ngayon ni Putin ang mga Ruso na umalis ng bansa. Ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa Rusya ay nagtanggal ng maraming empleyado para makaligtas, na nagdudulot ng krisis na hindi kayang tiisin ni Putin. Upang maiwasan ang sisi ng mga Ruso sa digmaan, nagpatupad si Putin ng bagong patakaran sa Kremlin Television. Opisyal nang ipinagbawal ang salitang resesyon, pero hindi gumagana ang panik na ito sa politika. Habang milyon-milyong Ruso ang lumalabas ng bansa para magtrabaho, napilitan si Putin na ipagbawal ang pag-alis ng mga mamamayan mula Russia. Simple lang ang dahilan. Kailangan niya ang mga lalaking iyon para pakainin ang nabibigong hukbo niya. Mukhang iisa lang ang solusyon ni Putin sa bawat problema: diktadura. Nagsimula si Putin ng isang bagay na hindi niya kayang tapusin, at ngayon, ang mga mamamayang Ruso ang naghihirap dahil dito. Patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya, kung saan 60 empleyado ng isang planta ng kuryente ang nagbabantang magpakamatay nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pagtalon matapos ang ilang buwang hindi pagpapasahod. Habang kumakalat ang mga ganitong sitwasyon sa buong bansa, kahit ang mga tapat sa Kremlin sa media ng Rusya ay hindi na maiwasang pag-usapan ang krisis sa ekonomiya. Sa kanilang guni-guning realidad, dito walang dalawang quarter. Masamang salita ang salitang recession. Hindi mapag-uusapan pa yan. Siyempre, pag-uusapan pa yan, pero kahit anong negosyo, sasabihin nila kung paano sila nabubuhay ngayon. Ang galing, di ba? Ang saya siguro, di ba? Talagang kahanga-hanga lahat. Lahat ay talagang kahanga-hanga. Kapag nagtanggal na sila ng tao, sasabihin pa nila, ano bang gusto mo sa akin? Ako ba may kasalanan sa implasyon? Ayan na naman, siguradong may magrereklamo ulit. Pero mas okay kung pumunta ka rito at sabihin ang pananaw mo. Maligayang pagdating, lagi kitang iniimbitahan pero alam kong mas abala ka. Sino ba talaga tayo? Bakit kailangang maintindihan ng tao ang kahit ano? Siguro makikinig muna ako kay Putin ngayon. Huwag nating tawaging resesyon, tawagin na lang nating bakasyon. At mukhang tama nga ang salitang bakasyon para sa pag-uusapan natin ngayon. Maraming kumpanyang Ruso, kabilang ang pag-aari ng Estado, ang nagbibigay ng dagdag, ngunit sa pilitang bakasyon sa kanilang empleyado. Ang masama lang dito, hindi bayad ang mga araw ng bakasyon na ito. Magsimula tayo sa pinakamalaking employer sa Rusya, ang Riles ng Rusya. May 70,000 silang empleyado at ngayon ay inaatasan ang mga ito na kumuha ng 3 dagdag na araw ng bakasyon sa sariling gastos. Hindi ito technical na tanggalan, pero bababa ang kita ng lahat. Bakit nila ginagawa ito? Well, simple lang ang dahilan. Nalulugi sila dahil bumababa ang demand sa lahat ng aspeto. Ang Riles ng Rusya ay madalas ituring na salamin ng ekonomiya ng bansa. Kapag maganda ang takbo ng industriya ng likas yaman ng Rusya, mataas ang demand para sa trapiko ng tren, pero kapag tinamaan ang industriya ng likas yaman ng Rusya, tinatamaan din ang Riles. Talakayin natin ang mga industriyang bumubuhay sa ekonomiya ng Rusya. Matinding tinamaan ang industriya ng carbon, na may 150,000 manggagawa dahil sa pagbagsak ng export at mababang presyo. Ayon sa Russian Deputy Prime Minister, 30 kumpanya sa industriyang ito na may 15,000 empleyado ang nanganganib malugi. Bukod pa rito, hindi rin maganda ang kalagayan ng buong industriya. Ang nitong pagkalugi ay doble kumpara sa buong taon noong nakaraang taon at 65% ng mga kumpanya ay hindi kumikita. Ganon din ang nangyayari sa industriya ng paggawa ng bakal. Noong nakaraang taon, ang Rusya ang ika-5 pinakamalaking tagagawa ng bakal sa mundo. Ngayong taon, nalulugi na ang mga kumpanya. Sobrang seryoso ng sitwasyon na pinag-iisipan na ng gobyerno ng Rusya na bigyan sila ng palugit sa pagbabayad ng kanilang utang para hindi sila malugi. Hindi rin natin dapat kalimutan ang pinakamalaking boss ng yaman ng Rusya, ang sektor ng langis at gas. Ngayon, gaya ng nakita nyo, matindi ang epekto ng mga parusa ng Ukraine sa mga kumpanya ng langis at gas. Kapag may sunog sa refineria, madalas hindi pumapasok ang mga empleyado at hindi sila binabayaran para sa panahong iyon, na nagiging problema sa isang bansa kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Ngayon, pati ang mga media sa Rusya ay nagsisimula nang mapansin ang isang bagay na hindi pinag-uusapan ni Putin, at iyon ay ang ekonomiya ng langis ng Rusya.
Tingnan mo kung ano ang sinabi ng isang pahayagan sa Rusya noong nakaraang linggo. Magkano ang pain? Mahirap ang mga panahon ngayon, alam mo naman hindi madali. Ayon sa Ahensya ng Estadistika ng Estado, bumagal ang paglago ng gross domestic product ng Rusya mula 45% noong ika-4 na quarter ng 2024 naging 14% sa unang quarter ng 2025 at 11% sa ikalawa. Mula Enero hanggang Marso, 4% ang ibinaba ng pakyawan na kalakalan kumpara noong nakaraang taon. Bumaba ng 2% ang supply ng tubig. Ang pagmimina ay 15% ng gross domestic product ng Rusya. Bumaba ng 1% sa unang kalahati ng taon. Bumaba ng 0.3% taon-taon ng freight turnover. Particular, ang transportasyon ng kargamento sa pamamagitan ng tren ay bumaba ng 6.6% at ang bilang para sa mga pantalan ay bumaba ng 5.4%. Ito ay direktang resulta ng pagbagsak ng pagmimina at pagmamanupaktura na mahalaga sa Rusya. Ngayon, hindi lang sa industriya ng likas na yaman may problema ang Rusya, pati ang mga gumagawa ng sasakyan ay nahihirapan din. Ang Gorky Automobile Plant, 20,000 empleyado, at Avtovaz, pinakamalaking car maker sa Rusya, 40,000 empleyado, ay lumipat na sa 4 na araw na trabaho kada linggo. Ngayon, parang maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, ginagawa nila ito dahil bumababa na naman ang kita at hindi na nila kayang paswelduhan ang maraming tao. Sa halip na tanggalin, nililipat nila ang mga tao sa mas maikling oras ng trabaho. Dahil dito, mas mababa ang bayad nila sa empleyado. Epektibong accounting trick para bawasan ang gastos ng walang tanggalan. Pero ngayon, hindi na ito maganda. Ngunit kahit ilang kaalyado ng Russia ay tumatalikod na kay Putin, na natalakay na sa naunang video, kamakailan sinimulan ng ipatupad ng Kazakhstan ang Western sanctions sa hangganan. Kaya hindi na madaling makapasok sa Russia ang mga truck na may dalang bawal na produkto mula China. Pero nagdudulot ito ng pangalawang epekto, kung saan maraming negosyanteng Ruso na umaasa sa just-in-time na mga delivery ay ngayon ay naiiwan na may mga bakanting estante at walang maibenta. May ilang negosyo ring nagpunta sa korte ng Russia o nagdeklara ng pagkabangkarote dahil kailangan nila ang mga gamit mula sa mga truck na ito para matupad ang kanilang mga kontrata. Pero ngayon, ay hindi na nila ito magawa sa tamang oras at nagdudulot ito ng mga legal na problema. Makikita mong lalong humihirap ang buhay ng mga Ruso. Nawawalan sila ng trabaho at hirap maghanap ng bago. Kung may trabaho sila, nababawasan ng sahod o hindi sila binabayaran. Hindi rin sila makapagsimula ng negosyo dahil magulo ang supply chain. Ano ang gagawin ng isang normal na tao? Siyempre, gusto nilang pumunta sa mas magandang lugar. Dito na pumapasok si Putin parang, hindi pwede yan pare, hindi kita papayagan. Ipinagbawal ni Putin sa daan-daang libong Ruso na umalis ng bansa. Simple lang ang dahilan. Kailangan ni Putin ng mga lalaki para sa kanyang hukbo, kaya hindi sila pwedeng umalis ng bansa. Ilang linggo lang ang nakalipas, nilagdaan ni Putin ang pinakamalaking conscription order mula nang magsimula ang pananakop. Inutusan niya ang 135,000 na Ruso na sumali sa serbisyo militar. Ngayon, nais kong bigyan kayo ng background kung paano gumagana ang serbisyo militar sa Rusya. Kita nyo, ang mga conscript na pinapapirmahan ni Putin ay hindi talaga maaaring ipadala sa harap ng labanan dahil hindi pa nagdedeklara ng digmaan ang Rusya sa Ukraine. Ibig sabihin, bawal lumaban o umalis ng Rusya ang mga taong ito. Para sa Rusya, isa lang itong espesyal na operasyong militar at ibig sabihin nito, kailangan maging malikhain ni Putin para madala ang mga conscript sa harapan ng labanan. O huwag kayong mag-alala, ito mismo ang natutunan ni Putin noong panahon niya sa KGB. Kung paano makuha ang mga bagay mula sa mga tao na ayaw naman nilang ibigay sa'yo. Inutos ni Putin sa mga komandante ng Russia na hikayatin ang mga batang conscript na pumirma ng volunteer contracts at ipadala sa harapan. Kasama sa mga kakayahan sa panghihikayat na ito, ang karaniwang taktika ng KGB, pananakot, pagpapahirap at maging ang pagdukot. Pagkatapos ng lahat ng ito,
Halos lahat ng conscript ay handang pumirma ng kusa at maging isang kontraktual na sundalo. Pag nagawa nila iyon, nasa kamay na ni Putin ang buhay nila. Pero may kaunting positibo pa rin sa lahat ng ito. Habang nag-uusap tayo, ang sinumang sundalo na sumali sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay nakakakuha ng milyon-milyong rubles bilang bonus. Para sa laban, nagiging milyonaryo sila magdamag. Bahagi ito ng pag-aanunsyo para makahikayat ng mga voluntaryong pumasok sa gusali ng militar at pumirma ng kontrata. Pero alam mo, gaya ng sinabi noon ni dating Pangulo at General Eisenhower, ang pangako ng Ruso ay wala talagang halaga. Ayun, natutunan ng mga sundalong Ruso yan sa mahirap na paraan. Pakinggan mo ito mismo mula sa isang sundalong Ruso. Pera, nasaan ang pera? Ilang taon na ang nakalipas, nagpadala ako ng mensahe sa milisya na dapat tayong kumita ng pera. Nangako sila sa akin na mapupuno ng ginto ang mga bulsa mo. Ngayon puro bubog na lang, kabaligtaran pa. Bukod pa rito, umutang ka pa sa mga reserbang bangko ng 70,000. Araw-araw nila akong tinatawagan at hinihingi ang pera ko pero wala naman akong pera. Sabi ng asawa ko, hindi mo binabalik ang pera. Nauubusan ka na ng pera. Natalo ako ng 24 na sunod-sunod na araw. Binigay ko ang 12 milyong rubles sa asawa at mga anak ko. 4 milyon, sabi nila. 3 beses silang pumunta araw-araw. Kung mamatay siya, ibibigay ko sa kanila ang pera ko. Kapag napunta ka na sa impyerno, wala nang halaga ang lahat. Bakit siya nag-asawa? Mas mabuting kahoy na lang siya pero kahit paano, nasa bahay siya. Kaya pala pumirma ka sa kontratang ito. Oh. Kapag kumalat ang mga ganitong kwento sa mga baryo, biglang bumababa ang bilang ng mga nagboboluntaryo sa Russian conscription. Kaya nagpatupad si Putin ng bagong plano. Gaya ng nakikita sa video, basta na lang sinusungkit ng pulisya ng Russia ang mga tao sa bangketa at ipinapadala sa front lines. At may malakas silang dahilan para gawin ito. Inanunsyo ni Putin na may bonus na dolyar. 1,100 at 30 para sa lahat ng pulis, ahente ng Federal Security Service National Guards, mga piskal, at pati mga gwardiya sa kulungan para sa bawat sibilyan na mapipilitan nilang sumali sa hukbo. Ngayon, isa na namang malaking insentibo. At para lang mailagay ito sa tamang perspektibo, ang panimulang sahod ng isang pulis sa Rusya ay nasa 300 kada buwan. Ang mid-level na pulis ay may sahod na $500 hanggang $800. Pagkatapos, ang mga mataas na pulis o opisyal sa pangunahing lungsod ay kumikita ng $800 buwan-buwan. Pero sa kabilang banda, maaari silang makakuha ng halos 1,000 at 100 kapalit lang ng paghikayat sa isang sibilyan na sumali sa digmaang ito. Malaking insentibo yan. Pero ang problema ay baka hindi kayanin ni Putin na tuparin ang kanyang mga pangako sa bayad. Sabi nga ni Pangulong Trump, 3 bagay ang kailangan para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. Mukhang nauubusan ng lahat ng iyon ang Russia. Kung nagustuhan mo ang video, panoorin mo rin ang aming paliwanag tungkol sa ekonomiya ng Russia. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen na makikita mo sa iyong screen.